Good morning po, good afternoon, good evening, welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po yung kalagayan. Sana lumabas na si Bagyong Ramil, mga babayan ko. Hindi naman kalakasan, kaya lang yung may malakas na ulan, may mga mahihina, kaya lang marami na tayong pinagdaanan ng mga bagyo, mga kababayan ko. Sana umaraw naman para yung ibang mga kababayan natin makaani ng mga, kasi ibang magsasaka natin, mga farmers, ang anihan minsan October, mga November, lalo na yung palay, mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, hindi ko alam kung anong klaseng administrasyon to Nagbabala lang ba o totoo ba to? Ano ba to? Fake news ba to? Kasi mga babayan ko, yung mga retiradong mga opisyal natin, mga police or militar, mga babayan ko, mga retired na yan, walang sila sa serbisyo. Aba, may napapanukala raw na tatanggalan ng mga pensyon yan, mga yan. Ibig sabihin, binubusalan yung mga retiradong opisyal natin, mga uniformado, army, or mga police, mga navy, kung ano bang naging rango nila, mga babayan ko. Kasi pag 2-star general, mga babayan ko, 100,000, I guess, ang pension nila, mga babayan ko So, freedom of speech nila yan. Pre-expression, mga kababayan ko. Ano to? Martial law, mga babayan ko. Bubusalan natin ng mga retirado. Yung panahon naman ni Pangulong Duterte, may mga retirado rin na against kay Pangulong Duterte may ginawa ba silang ganyan na tinakot man lang o pinagsabihan na huwag masyadong magsalita? Hindi. Pre-expression yun Maybe siguro, ganito, pag nag-alsa, yung nag-rebellion or what, maybe magdadalawang isip ako niya kung ako administrasyon. Kasi, depende na kung mananalo. Pag nanalo yung kudeta, hindi sila tatanggal. Pero pag natalo yung mga nagkudeta, siguro, pwede sila matanggalan ng benepisyo. Matatanggalan pa ng rango, matatanggal ang trabaho, mawawala ang trabaho, mawawala ang pensyon. Maybe siguro pwede, pero yung mga retirado na mga police, mga army, wag naman ganun. Pakinggan natin to Grabe, abusado na tong gobyerno natin Tapos yung mga ibang cabinet pa. Papakita ko yung ginawa ni Recto yung walang baba. Dali lang Tapusin mo natin to yung balita Pinagulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng Pakidefine nga fake news. Sino man dyan? Ultimo mga congressman, mga senador, hindi nila ma-define ang fake news. Sige, i-define nyo, mga walang niya kayo. Opinion nyo, mga kababayan ko, hindi naman fake news Lahat ng opinion tama. Kung saan ka man panig, kumakampi, it's your own opinion, pre-expression, freedom of speech. Parang pagbabawalan nyo pa yung mga retirado, maski may mga Pilipino. Tinan mo yung isang taon, pinatawag, ito lang taon lang ata ito, pinatawag ng mga vlogger, yung Tricom na yan, yung mga Quadcom na yan. Wala naman nangyari. Akala na siguro mabubusalan ng mga vlogger. At saka may panukala pa na kailangan isi-censored pa yung mga sasabihin namin mga vloggers. Mga tarantatis kayo, mga gagi kayo. Yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pagkaaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court. Mga sibilyan na nga retired na nga wala na sila sa serbisyo. So may karapatan sila ng magpahayag. Pwede rin siguro may karapatan silang mag-aklas kung magdadagumpay. Pag di nagdagumpay, di kakasuhan nila ng administrasyon ng Marcos, yung mga taong yan, sedition at saka rebellion. Pwede yun. Kaso retired na sila
Oh, nagpapahig lang ng kanilang damdamin, mga loko-loko. Marshall. Maganda to. Legal channels determine Maganda that spokesman, this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pension daw na 100,000 plus ata yan eh. O ano ngayon kung nagbibigay yan ng opinion eh, ng free speech nga. O di i-monitor nyo, lahat naman eh, binabag nyo eh. Ultimo yung mga telepono ng mga, si Senator Bato, nakabag yung telepono. Pag ni-interview niya siya, ingay-ingay, may static yung telepono niya, ibig sabihin, mini-monitor siya, nakabag. Itong gobyernong to, ewan ko ba? Bulok. 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka... Sir, pinagpaguran nila yan kung ilang taon siya nagserbisyo sa gobyerno o sa sandatahan ng Pilipinas. O, pinagpaguran nila tapos tatanggalan nyo. Depende nga kung anong gagawin nila. Kung mag-uudyok sila, pag natagumpay, eh, happy sila. Pag hindi, demanda nyo. Pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Parang mini martial law parang mini martial law to Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protest. Tingnan natin kung may mangyayaring ganyan. Tingnan natin. Pero para sa akin kung magtagumpay, di goodbye Marcos. Pag hindi, di kasuhan nyo nga yung mga retirado mga pulis at saka mga general dyan ng Armed Forces of the Philippines. Kasi, sino ba may kasalanan nito? Sino pa? Ito, bangag na yan. Yung pangulong yan, na ang ganda-ganda ng PR niya, yung nangangampa siya, yung campaign pa siya sa noong 2022. Kala mo magandang produkto. Sinubukan ng tao, ng mga Duterte at iba pa. Yung kinalabasan, yung produkto, bulok pala. Parang nagbebenta ka ng corn beef na akala mo yung napakasarap. Binopromote niya yung sarili niya, yung pala, panay uod yung laman, lintik. Wala, nabudol nga tayo. At iba mga pinklawan dyan, na dati-dati, Marcos resign, diktador, magnanakaw. O ngayon, pinupuri ng mga pinklawan kasi ayaw nila kay Sara Duterte. Lalaban nyo si Risa, go ahead. Kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Ngayon? Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting ika nga double meaning yung ating mga mensahe. Ano nga kung double meaning? Pre-expression nga yun freedom of speech, opinion, general, kung sino ka man general ka ng Navy. O pag ginawa mo kunyari retired ka na, kung general ka na, kung sabihin ko, ako presidente, tanggalan ng yan. Hindi ka, manghihinayan sa pension mo. Ulo ko. Ang daliri ko, Ate Ruby, malaki yan, Na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. Lahat naman po ng ahensya may mga ganyan hanggang sa makakalusot di ba? Kung wala ang AFP Ghost Project, di wala.
WH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process, to that effect. So, maling-mali po no, na ipakalat na meron pong anomalya sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabilayan ng pagbuntot ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc kamakailan. Una nang sinabi ng Coast Guard na ilegal at delikado ang hakbang na yan ng China. We will not be deterred. Bakit? Ang ginagawa natin ay sakop ng we are supported by international law and domestic law. Sige, sinabi nyo eh. O yun ang mga kababayan ko. Pwede ba itong administrasyon na to, kayong mga militar kayo, magre-retire din kayo. O, ikaw yung sa Navy, magre-retire ka rin, sir. Parang pinagbabawalan mo, magsalita yung mga retirado eh. O, depende nga mga kababayan ko nga. Kung magtagumpay kasi naghihikayat yung mga retiradong pulis, retiradong mga general ng army na mga active duty ngayon na mag-withdraw ng support. Pag nagtagumpay nga, ay di ayos. O di pag hindi nagtagumpay, kulong. Di ba? Paki-like and share lang po. At sino ba ibabatiin ko? O lahat na lang po kayo. Kasi iba, baka makalimutan ko eh. Hindi. Dalawa ano ko. Welcome back kay A Heart Purple. At happy vacation kay Nina. At saka happy birthday kay Rebs. Kay Rebs SK Vlog, mga kababayan ko. Ayan, Eldon, binati ko na advance pero magsasabit pa rin ako ng greetings. Salamat po at paki-like, share, and subscribe po lahat. Bye! Ingat!